Dito ka lang sa puso Hi ma'am, excuse me po. Kung okay lang sa'yo, naghahanap kasi ako ng gusto kong ma-interview about life. Kung okay lang sa'yo, pwede ba kitang ma-interview? Sure po, no problem po. Pwede ko ba matanong kung anong pangalan mo? Jerel po. Nagtatrabaho o nag-aaral? Nagtatrabaho na po ako. Ano pong ginagawa mo dito sa Plaza ng Binyan? Tambay-tambay lang para makalimot sa problem ko. Kasi mahirap na kung nagmumukpok ka lang palagi sa bahay. So may pinagdadaanan pala si ma'am. Nagmahal ka na ba? Yes, nagmahal na ako. Actually, for second time, nagmahal ako. Ma'am, anong pakiramdam yung nagmamahal? Yung feeling na pag nagmamahal ka ng tao, feeling mo napaka-importante mo sa taong nagmamahal sa'yo. Feeling mo lahat ipaglalaban ka. di natin pwedeng alamin. Nasaktan ka na ba? Yes, for the second time. 2 beses ka na palang nagmahal. Yung unang minahal ko, 13 years. Second na minahal mo, ilang taon kayo nagtagal? Almost 12 months. So mag-1 year na. Apa. Ilan? December 28. Sad naman na, December pa talaga. Ma'am, anong naging reason ng paghihiwalay yung dalawa? Pasaway ako sa kanya. Hindi niya matiki ugali ko. Pero hindi niya alam, nitong huli, binabago ko yun kasi ayoko siyang mawala. Dahil ganun ko siya kamahal na wag lang akong iwan. Kaya pinilit ko magbago sa sarili ko. Parang napapaisip ako doon sa salitang pasaway. Gaano ka ba pasaway para iiwan ng isang lalaki? Gusto ko lang kasi siya makasama. Pag pares kaming army, parang nagagalit pa siya kasi nauumay siya na, ano ba yan? Lagi na lang tayo magkasama. Ayun lang naman yung hinihingi kong intention sa kanya. Yung oras. Kasi, paano pag nagkahiwalay kayo, di ba? Hindi mo na siya makakasama. Kaya sinusulit ko yung oras namin together. Yun yung salitang pasaway para sa kanya. Para sa akin, hindi pasaway yun. Kasi ikaw ay humihingi lang ng attention para makasama mo yung isang tao, di ba? Yes, yes. Pwede ko ba malaman kung sino tong tao tong minahal mo pero sinaktan ka? Hey, JC. JC. Sa ibang kalalakihan, yung pang hinahanap ng isang lalaki, yung nagkakaroon ng attention yung babae para sa kanila. Kaya para sa akin, yung pagiging pasaway mo, hindi yun reason eh. Siguro yun lang yung sinasabi niya para sa sarili niya. May reason ba to ng third party? Lagi niya sinasabi, walang third party na naganap. Pero sa tingin mo ba, may nagugustuhan siyang iba, kaya naghiwalay kayong dalawa? May sinabi siya sa akin na oo daw, may nagugustuhan na daw siya. Masakit sa akin yun. Masakit sa akin yun. Oo, talaga masakit yun. Masakit talaga yun. So, okay lang, naiintindihan naman kita sa pinagdadaanan. Pwede kong maitanong sa'yo, gaano mo ba siya kamahal? Alam mo, minahal ko siya kasi ginawa ko siyang mundo ko. Siya yung ideal guy ko, kaya ginawa ko lahat para mahalin niya ako ng sobra. Simula nung nawala siya, gumuno na yung mundo ko. Andito na yung part na nag-suicide ako sa sarili ko. Hindi ko na inisip yung sarili ko. Hindi ko na inisip na may nagmamahal pa sa akin. So, sa nakikita ko sa iyo, mama, umaasa ka na magkabalikan kayo. Bakit? Yes, maasa ako kahit sakit na ako. Kasi itong taong to yung nagparana sa akin ng true love. Like, siya lang yung nakagawa ng kiss sa forehead sa akin. Alam mo, naaalala ko palagi, pag may nagsisintas ng sapatos ko, ginagawa niya yun. Siya lang nakagawa nun sa akin. Kaya hindi ko siya magawang iwanan. Kasi first time ko lang naranasan yun. Hindi ko maiwan sa sarili ko yung memories namin na yun. Sige, okay lang. Okay. Natural lang sa isang babaeng nasasaktan ang umiyak, lumuha, di ba? Hindi natin pwedeng pigilan yung mga emotion nyo. Dapat nga yan may dumadamay pa. Paano mo ba masasabi sa sarili mo na mahal ka na ng isang tao? Gumagawa siya ng sacrifice sa akin. Ang dami niyang sacrifice na ginawa niya sa akin, not knowing na pinahalagahan ko yun. Kaya nasasaktan ako. Bakit sa tingin mo, bakit hindi tayo nagugustuhan ng isang tao? Siguro may kulang sa atin. Hindi pa natin mabigay yung best version natin sa kanila. Kaya iniisip nila, parang hindi ka tamang mahalin. Pero binigay mo yung best mo. Pero parang hindi niya nakita, di ba? Yes, yun yung hinahanap ko na sana napansin niya na nagiging best na ako sa kanya. Pero bandang huli, wala na.
Bakit ka nagpapatuloy umasa kahit alam mo sa sarili mo na parang wala nang pag-asa? Kasi kaya ako umaasa, hindi na mauulit yung love na naranasan ko sa kanya. Dahil second time na ako nasaktan. Sa kanya ko na naranasan kung paano maging greatest love. Sa kanya ko natutunan kung paano magmahal ng totoo. Sa kanya ko na nalaman kung paano maging respeto. Kasi sa totoo lang, ang love kasi hindi kasungkatan kung may sex kayo pa rin. Respeto sa bawat isa. Respeto sa bawat isa. Oh. Kamusta ka? Okay ka pa ba? Okay pa. Lumalaban ako sa sarili ko para sa magulang ko. Hindi, I mean, deep inside, okay ka pa ba? Alam kong nakakaranas ka ng depression at anxiety. Ma'am, pwede ko matanong, nag-attempt ka na bang tapusin ang buhay mo? Yes, totoo po nag-attempt ako. Andyan yung uminom ako ng Sunrocks. Mapatunayan ko lang, babalik ba siya kapag uminom pa ako nito? Naglaslas na ako nung lahat ng karumal-dumal na hindi pwedeng gawin ng isang tao ginawa ko. Kahit alam ko magagalit sa akin ng Panginoon, ginawa ko, bumalik lang siya. Bumalik lang siya. Ma'am, sa ganung pagkakataon, doon na kita ma-advisean, mali yung ginawa mo. Lahat ng tao alam ko na pag dumating sa ganyang sitwasyon, humahanap ang tao ng masolusyonan nga yung problema mo. Pero sa hindi ganung paraan, ma'am, natatapusin mo ang buhay mo. Kasi that time, syempre may nagmamahal sa'yo. Yung parents mo, di ba? Yung mga mahal mo sa buhay na hindi nila iniisip na gagawin mo yung isang ganung bagay nang dahil lang din sa pagmamahal, di ba? Pero hindi kita masisisi. Syempre nagmahal ka eh. Binigay mo yung todong pagmamahal mo pero nasaktan ka pa rin sa pangalawang pagkakataon. Diba? Sa katulad mo, ma'am, kailan mo masasabing tama na? Pag sumang-ayon na yung puso mo. Pero yung utak ko kasi, sinasabi na, tigil mo na. Sasaktan na eh. Hindi ka na tinatrato ng tama. Pero yung puso kong asang-asa pa rin hanggang ngayon. Babalik at babalik siya. Dahil kakabreak nilang 1 month, if ever na mapanood niya yung video na to, yung ex mo, ano yung gusto mong maging message sa kanya? Huling message sa kanya. Ay, JC, Babs, alam mo kung gaano kita minahal. Totoo yun. Never ako nag-cheat sa'yo. Ito lang masasabi ko sa'yo. Kahit wala na tayo, lagi akong proud sa'yo. Galingan mo palagi sa trabaho mo kasi magmamanager ka na. I'm so proud of you. Andito pa rin yung pagmamahal ko sa'yo. Magkailangan mo ng tulong, andito pa rin ako sa'yo kahit hindi mo na ako tinatrato ng tama. Mahal na mahal kita. Tingatan mo yung sarili mo kahit may iba ka na nagugustuhan. May iba ka na nagugustuhan. Ouch. Sakit to. Ma'am, sa katulad mo sa ngayon, ano yung natutunan mo sa naging heartbreaks mo? Madami po, kuya. Sobrang dami kasi second time na eh. Sa first ko, 13 years. Etong second ko, 1 year lang. Nasaktan. Natutunan ko, mahalin mo yung sarili mo muna. Huwag ka muna magmahal. Kasi pag binigay mo ng sobra, iiwan at iiwan. Iiwan at iiwan. Tadi ng taong mahal mo. Sa mga katulad mo na broken, ano yung gusto mo masabi sa ibang tao para katularan ka or kapulutan ng aral, yung naging experience ng buhay mo as a broken, nagmahal lang pero nasaktan? Mapapayo ko lang sa mga katulad kong nasaktan, gawin yung aral to. Huwag kayong magagalit sa mga taong nang iwan sa inyo kasi ganito yung ugali mo. Ipakita mo kung sino ka. Isa lang ang masasabi ko sa inyo, si Lord lang makakasama niyo. Pag-araw niyo na nag-a-attempt kayo sa sarili niyo, magdasal lang kayo. Totoo yun, kasi dati hindi ako naniniwala na may Panginoon. Pero pangalawang beses na nasaktan ako, sa kanya akong lumapit, siya ang totoong nagmahal sa akin. Kaya wag na wag yung gagawin yung ginawa ko, na sinasaktan ko na yung sarili ko, para lang bumalik yung taong nagmahal sa akin. Kahit masaktan, ika'y pupuntahan, kahit saan ka man, kung kailangan mo ako, aking mahal. If ever na magmahal ka ulit, ano mas pipiliin mo? Yung taong mahal mo o yung taong mahal ka? Siyempre, yung taong mahal na ako. Kasi para saan pa, kung pipiliin mo pa rin tong mahal mo, pero hindi ka na pinipili.
pipiliin mo yung tao nagmamahal sa'yo dahil yun ang nagpapakita ng totoong pagmamahal sa'yo. If ever mapanood to ng parents mo, alam ko nasasaktan sila sa nangyayari sa'yo. Ano yung gusto mong masabi sa kanila para kahit paano maging panatag yung parents mo at para malagpasan mo tong mga pagsubok na kinakaharap mo? Mama, Daddy, sa ate ko, sa kapatid ko, maraming salamat kasi kayo yung naging takbuhan ko. Kayo yung nakaranas ng pag-iiyak ko gabi-gabi. Hindi niyo ako iniwan. Mahal na mahal niyo ko. Minahal mo ko na sobra, Mama. Ikaw lang naging kasandalan ko. Simula nung nasaktan ako. Sorry kung naging pasaway din ako sa'yo, pero hindi pala masasabi ko sa'yo, I love you and thank you, Mama. Ma'am, yun lang. Maraming salamat po. Sana maging maayos na po kayo ulit. Thank you po. Dito sa aking tabi.